So hello everyone, welcome to our channel. 2 PM na dito sa Meridian. And may trabaho ko ngayon, so yan. I'm at work. Yan. It's my lunch break. And it's my last day sa trabaho ko ngayon. So medyo malungkot ng konti kasi I really like this workplace, pero yun nga, we have to go. So yun, tatlo lang kami ngayon sa lab, sa micro department. Kasi nga, pag Sunday, skeletal yung staff. Meaning skeletal, konti lang. Kasi konti lang yung specimens na ipaprocess. So, yun ang tinatawag dito. Skeletal. So, mga holidays, weekends, so skeletal ang staff. So, yun. And few days ago, I was surprised by my co-workers. Binigyan ako nila ng despedida party. It was a surprise. I really was surprised. Yung Pasimono, yung co-worker ko na Pinay, si Ate Tess. So matagal na siya dito. Galing din siyang Toronto. Doon siya na, tapos nakapangasawa ng taga dito sa Mississippi. So I think that was 13 or 15 years ago daw, while she was living in Toronto. So dinala siya dito. She's already a US citizen na. So kasama ko siya dito, and she's been working here for 11 years na daw. So napakatagal na niya dito, and siya ang Pasimono. Nagluto siya ng pansit, lumpia, tapos mga ibang co-workers na namin nag-chip in din. Bumili kami sila ng pizza, and it was really nice, and I really appreciated what they did for me that day. So it is sayang yung workplace, and sayang kasi I already established myself here. I gained their trust na, my respect. Hindi rin madali dito makuha ang respect ng mga co-workers dito kasi nga we are immigrants and we are new here. Pero I got it through hard work and demonstrating professionalism sa work mo. So yun, ito yung lunch ko. Chick-fil-A na naman. This was from last night. May sobra kasi dinala ko na lang. Sayang din. Tapos masarap din eh. So yeah, kakainin ko kasi kunti lang kakainin ko ngayon kasi yung likod ko umatake na naman, kaya yan, may abdominal binder akong nilagay kasi sumakit na naman yung likod ko. Yan, ito yung lunch ko. Let me see. Okay pa rin. Good. Tapos din muna ako mag-coke. Pagpabawas ng timbang. So tubig muna. Yun, kain muna ako, tapos mag-vlog ako after my shift. Okay. Alright, my shift is over. That was my last
clock out here in Mississippi. Last na yun. I am done here. It's a Sunday, May 26, 2024, and it's 7 p.m. So, yun. Finally done here. On to the next one. Medyo nakakalungkot din because I've come to love this place, and I'm sure dun sa Washington din with my next workplace. So yun. And for the last time, papakita ko sa inyo yung workplace namin. Okay, that's the main hospital. Yan, Ochsner Rush Health. Sa loob may laboratory din dyan. And then itong pinagtrabahuan ko, ito yung reference lab, meaning mas marami tong mga specimens na umaabot dyan from other hospitals na connected dito, at saka sa hospital na yan, at saka mga clinics. So kaya medyo busy itong lab na ito. So yun, ikot ko for the last time. Yan ang paligid namin dito. It's almost sunset. Yan. Yan, so may konting salo-salo kami ngayon kasi yung kapitbahay namin, yung mga nurses din, si Rich, saka Vince, at saka si Amor, may get together kami, yun nga, for despedida party para sa amin. So magdadrive muna ako papunta doon, and I have to take a bath first, then change, and then pupunta ako doon lang sa kabilang apartment kay namin i-held yung konting salo-salo, kami lang, so yung mga bata. So yun, and I'll see you there. So yun, nandito na ako sa apartment complex. Tapos na akong maligo at magbihis. Papunta na ako doon sa apartment nila ni Vince at ni Rich. Nandun na sila. Pero pinadala muna ako ng ice ni Allison. Ito, pinabilisan ako niyan ng ice doon sa Walmart, pero nakalimutan ko. Ice na lang sa freezer namin dinala ko. So yun, and I'll make a vlog siguro doon kung okay sa kanila. Alright. So nandito na kami sa bahay ni Vince. Yan, isang nurse. At saka misis niya, si Rich, nurse din yan. At saka yung nakaitim yan, si Amor. Yan yung maaari ng isang mall dito. Yung mall na nagsara. Yung nga lang, nalugi. Nalugi. Wala nang negosyo. Gutom. So yan, they prepared food for us, and yan, si Rich ang gumawa niyan. Yung mga different, at saka si Amor, sila gumawa niyan. Tapos yun yung mga ulam namin, and yung tuyo. Tuyo ba ito sa Tagalog? Dilis, tsaka yun, ubos na. Hindi napansin yung pizza. Yung pizza namin, hindi napansin. Yan. Yeah, this is our get-together before we leave for Washington. And we are grateful for them because they allow us to be here to celebrate. Kasi wala na kami furniture sa bahay. Oo, dito na lang sa kanila. So, yun. So yun pala, si Vince ito, nurse siya, magkasama kami sa yung previous pinagtatrabahuan ko. So nandun pa rin siya. Nagtatrabaho ngayon. So, yan. Taga saan kayo, Vince? Cavite. Cavite. Shoutout tayo sa Cavite, Vince. Hi! Huwag kang mahiya! Huwag kang mahiya, Vince.
Hey guys. Okay guys. Ayoko na yun. Huwag ka maya. Taga saan ka? Rick? Ganyan mo naman. Las Piñas. Yes. Mga vlogger din yan. Asa ito si Dauroy. Oh, ito yung mga vlogger na hindi sumikat. Hi sa mga taga Mindanao. Sa taga Bisaya. Bisaya. So, Bisaya yan si Dauroy. Yeah. And then si Rachel sa Vince, mga Tagalog. So, yan. Nandito kami sa apartment nila. So, yan. And lilipat din kayo. Washington din. Olympia. Yeah. Olympia. Pero wala pa, ano. Tagal pa. Dapat din sila dito. Kailan kayo naman? July 13? Last year. Last year, 2023. Nagkakilala kami kasi minessage ako ni Rich sa Facebook. Dun sa Facebook page sa Lefora, message niya ako kasi dito din pala siya na-assign yung si Vince. So, dun kami nagkakilala. And then, pagdating nila, yun, dun kami nag-get together talaga. Kaya dito yung kinuha naming apartment kasi dito sila nakatira. Right. Wala kasi kaming idea dun sa place kung saan safe. So nagtanong si Rich. Kasi yung makikita mo sa YouTube sa Meridian is parang ghost town. Parang, nakakatakot. di ba? Parang wala talagang, parang hindi mo alam kung may maganda bang apartment or saan yung maganda. So, nirecommend namin dito kasi safe naman yung dito yung tinirhan namin. So, Ay, hindi pala na-record. What? one year behind sila sa amin, dumating sila, di ba? Kasi that's Oo, year. oo, mga 1 year. Kasi tayo 2 years na dito sila mag 1 year na. Tapos, may mga anak din kami na magkasing edad. So, nung naglalaro. So, sa amin, si Jansoy, tsaka si Jack. Si Jack Disikan. Si Jack the second na AFAM. So, half Filipino, half puti yung bata. And then, si Riley din. Classmate yung anak namin. Oo. So, magkaklase yung anak nila. Tapos, Yung pagdating namin dito, akala namin wala mga Pinoy kasi wala tayo makikita Pinoy, di ba? Pagdating namin dito. Tapos nung natuwa kami nung sabi nila dito sila kasi Kami ba yung unang Pinoy na nakilala na. After a year, no? After a year. Hindi mo lang tayo nagkatagpo sa Oo, uwan. hindi. Kasi nakilala tayo kasi sa dahil sa kanila, di ba? oo. So hindi sila yung unang Pinoy na nakasama namin dito. Kasi nakatuwa din. Kasi yung anak namin kasi pag duty kami dalawa, minsan iniiwan namin dito si with Jan. Or doon sa Sa kanila. kay Amor na. Oo, doon Diba? sila. Naglalaro So, sa bahay. yung bahay nila, 10 hektarya yata yun, no? Hindi. 10 hektarya. 0.09. So, si Amor, may bahay na sila dito. 9 years na kami dito 9 sa years na. Mississippi. 9 years na. Oo, sa So, Meridian. So sayang nga lang, ngayon lang kami nakakilala kasi yung mga anak namin close na. Tapos puro mga, aliens. Mga only child. only child, tsaka, English speaking lahat. Oo. Tapos sila para, Benz, asan kayo nagtrabaho, Benz? Galing kaming Qatar. Qatar, ilang years kayo doon? 5 5 years. yata. Pero bago mag-Qatar, nag-Saudi kami ng 3 years. Oh, okay. Hindi, 8 so yata. 20... Ay, hindi, 8 years pala kami Ilan sa taon na si Qatar. Riley? 8 years pala kami sa Okay. Qatar. 8 years. So, 3 years sa Saudi, tapos from Saudi, diretso ng Qatar kami. So, Saudi una, 3 years. 3 years. Tapos, hindi na ako umuwi ng Pilipinas eh. From Saudi, nag-Qatar na ako. Sila umuwi. Nanganak ako. Si Rachel nanganak sa Pinas. Okay. Tapos ako dumiretso na ng Qatar. After ilang months, sumunod siya. Kasama si Riley. Pero nag-apply kayo ng visa doon sa Qatar? Na? Sa Qatar, papunta dito, sa Qatar na kami nanggaling. Hindi na kami umuwi ng Pilipinas. Hindi na. Oo. Kasi tayo, umuwi pa tayo. No? Kasi wala tayong choice. Kasi
balita kasi na yung matagal yung Sa Oo, Pilipinas. sa Pilipinas naman. sa Pilipinas. So, 1 year kami naghintay sa amin. At saka kailangan may trabaho. Totoo. Bago Oo, pumunta bago dito. pumunta dito. Para may ipon. Totoo. Mahirap yung walang ipon, gawang pupunta rin. Di ba naabutan kayo ng retro? Pero yung Hindi ka. munti ka na, pero yung... Kami yung yung parang yung doon sa month na yun, retro. Bigla na lang hinabol yung visa namin. Kasi next month retro na eh. So ang ginawa nung embassy, dahil aabutan kami ng retro, binigyan kaagad kami ng ID. ng Interview day. So naihabol. Kasi 1 month advance naman magbigay ng di ba? Bali, ano pa nga nun eh, holiday sa Qatar nun. So, parang... Eid. So, kailangan mahabol yung ID before mag-Eid kapag nag-Eid na. Kasi pagkatapos ng Eid, ilang days na lang, tapos May na yung susunod. So, kapag May, retro na. Buti na abot. Buti nga na, din doon pwede i-adjust. Yung parang sila Sa Pinas hindi naman ina-adjust kasi ikaw yata mag-i-schedule doon. Tapos pahirapan pa schedule kasi fully book lang. Yung parang paagawan pa ng slot. So, yun. Saan ka nag-take ng NCLEX? Saan nga ba? Sa UK, nagpunta kami ng UK. Yung ate ko kasi sa UK, Bali, ano nga yan eh, hindi dapat ako magbabakasyon dapat kami ng December sa UK. Nagka-COVID yung bagong variant, so hindi kami natuloy. Oo. Tapos, nung hindi kami natuloy, biglang lumabas yung, yung ATT ko. So, nag-decide kami, mag-UK na lang kami ng April. So, nagpa-schedule ako sa UK, nagbakasyon kami ng April. So, mas magandang Bakasyon tapos kahit saan ka naman. Nagtrabaho ka sa Pilipinas, Ben? Oo, bali 3 years sa Pilipinas. After nun, nauna siya sa Saudi eh. Nagtrabaho ka sa Saudi Rich? Nauna siya sa Saudi, tapos sumunod ako. Sunod siya. Saan ka sa Pilipinas Las Piñas Doctors. Pilipinas doctor. Tapos, OR ako ron eh. Ganun ba? Pagka, hindi na ako OR. So, ayun. So, yun. Ikaw na naman na interview. Paano ka napunta dito? Sumakay na aeroplano. Hindi naman pwedeng lakarin yun. Oo. Lakarin at saka US. Pwede rin, may lana. Silhing. May silhing. Grabe yung nakatutok. So, ito... Ito pala yung artista. Bigyan ng jacket siya! Ganito pala yung artista. So, ito si... Buti na lang nakatagay. Ay, amor pala. Sabi ko, ano ba totoo ba? So, anong story mo dito? Anong klaseng story? Yung love story. Paano ka nakapunta dito sa paano? US? Ang umpisa niyan is, nandun ako sa Barino. Tapos, yung kasama namin doon sa compound, mga Pilipina, magdaming Pilipina doon, inintroduce niya ako. Pero hindi ko alam na inintroduce niya ako. Umuwi ako sa Pinas, nagbakasyon, galing Bahrain. Sino introduce sa'yo? Yung Pilipina doon nagtrabaho sa salon. Inintroduce Sa ka compound. Inintroduce ka kay Jack? Kay Jack. Kasi yung si Jack, yung naasawa ko ngayon, yung kaibigan niya na Navy din, na-assign sa Bahrain. Tapos naging boyfriend niya yon. Okay. Tapos inintroduce ako niya through Skype. Pero nandun ako sa Pinas. Tapos pag-uwi ko sa Bahrain, sabi niya, "Uy, amor, inintroduce kita kay Jack." Sino yan si Jack? Sabi niya, Amerikano. Ako naman, karangking din. Kasi puti. Sige. Saan ba yan? Sabi niya sa Skype.
Skype nga, pupunta ka doon sa accommodation ko kasi mag-usap kayo. Yun, doon nag-umpisa. Tapos nag-usap, kami na lang dalawa nag-uusap, wala na yung Pilipina. Tapos doon nag-umpisa yung komunikasyon namin. So, Skype Tapos lagi. araw-araw hanggang nag-asawa kami, wala nang Ilang years kayo boyfriend, girlfriend? 3 years and 6 months. Long distance Ah, relationship. matagalin pa, ano? Long distance. Sino nag-process ng Doon na fiancé visa? nagsimula. Siya nag-process ng fiancé visa, di ba? Hindi, ako. Ikaw? Ako lahat ang dapat mag-process, di ba? Siya lang siya mag-alalay, magpadala ng mga dokumento. Okay. Kasi Saan ako mo- ang pupunta dito sa US eh. Saan mo na-process yun? Doon sa... Bray? Sa Bahrain, ang Sa una Bahrain. kong pinarasis is yung visit visa. Umuwi si Jack sa Pinas, tapos galing ako Bahrain, umuwi din ako sa Pinas. So nakita kami ng 3 weeks, tapos bumalik siya sa US, kasi may mga evidence na kami, yung mga picture namin, yung mga namin doon, samahan sa Pilipinas. Kinip ko yun lahat, yung mga dokumento. Dinala ko yun sa Bahrain, doon na naman ako nag-umpisa ng fiancé visa. Madali lang pala yung Nag-hire ka ng fiancé. lawyer or ikaw lang? Hindi, ako lang. Ikaw lang. Oo, kasi yung hinanap nila is may pinilipan na ako sa US Embassy, tapos hinanap lahat ng documents, inattach ko doon lahat. Tapos nilagay ko sa isang folder, tapos may kinuha kaming mga dokumento doon sa Bahrain. Tapos yung amo kong babae, yun talaga ang right hand ko na lahat-lahat sa bangko, kasi may babayaran kami sa bangko. Hindi naman ako nagda-drive doon. Mabuti yung mabait yung amo mo dun. Tinulungan ka talaga. Ang gusto nga niya ipaasawa sa akin, Lebanese. Sabi ko, no, madam, I don't want Lebanese. I want AFAM. I want a fair. Yun nga, yun. Tapos, nung bumalik ako sa Bahrain, nakuha ko na yung mga dokumento tapos pinasa ko sa US Embassy, hinintay ko na lang ng mga 2 weeks yata. Mabilis na. Bago nila kunin na naman yung naka-file ko na lahat ng dokumento ko. Pinasa ko, tapos tinawagan ako. Yun. Wala pa Natagal lang yung paghintay ko kasi kailangan ko pang magstay para sa mga bata. Pero nakakuha na ako ng visa. Wala pa lang na yung kota-kota, no? Di para sa... Wala bang expiration kapag ka nabigay na yung visa? Di ba parang within 6 months kailangan mo Oo, umalis oo. sa US? Oo. Kaya nga na hindi ko pinalampas ng 6 months. Okay. Kasi yung mga bata kasi parang na-attach sa akin. Walang kota-kota yung fiancé, no? Di para sa ibang... Meron din ewan ko yung fiancé, hindi siya F2, hindi siya family visa. Iba talaga. Wala yata. Baka wala yan. Wala Wala sa siguro. visa bulletin, no? Wala siguro. Tapos yun, yung nakakuha na ako ng Ramadan pa yun eh. Tapos yung amo kong lalaki, yun yung kasama ko talaga nung time na nakakuha ko ng visa. Tapos ako lang mag-isa talaga. Anong time frame mo bigan sa process tapos pagkuha mo ng visa? Yung gano'ng katagal? Madali lang yun. Less than a Hindi ko year? na maalala. Less than a year? Oo, mahaba na yung 1 year. Mahaba naman niya. Pagka-apply ko talaga ng fiancé visa, hindi, mga ilang weeks lang yun, tinawagan ako, tapos diretso naman yun interview. I think it matter kung nasa military yung... Tapos tinawagan ulit ako. Tinawagan ulit ako na kunin ko dinala ko yung passport ko, doon man tinatak yung visa ko. Tapos, yun, pagkakuha, tapos naghintay pa ko ng ilang weeks kasi nga yung mga bata mahirap iwan ka agad. Anong yung mga requirements sa side ni Jack na dapat ibigay sa iyo para makuha ng... Yung personal, ano nga yung panawag doon? Birth certificate na gano'n? Oo, lahat. Civil documents? Oo, kung anong pagkataon niya, yung mga legal documents niya, Yeah, lahat legal pinasa documents. niya sa akin. Yun, hinatid ako sa airport ng mag-asawa kong amo. Tapos hindi ka na tapos... Pero ang sabi niya, Amor, if you are not happy in the US, you can come back anytime in Bahrain. That's nice. Mas mabilis yata yung fiancé visa, no? Kasi wala sa Oo, sa bulletin. mas Kasi siguro. kapag sa bulletin board pa titingnan, kapag Oo. nagkasal na kayo. Oo. Pag family. Pag family. Di ba, fiancé na lang kunin kung magplano ka pumunta dito, di ba? Or yung hindi pa kasal ba? Tapos yung citizen, yung... I-divorce muna. Di ba muna?
Kaya nga Mas siya, mabilis. umuwi sa Pilipinas. Wala na kaming ibang choice eh. Desidido siya eh. Umuwi siya ng Pinas. Umuwi din ako ng Pinas. Pero sabi niya sa akin noon, Amor, can you stay in the Philippines while you are processing your papers? I said, no. You might change your mind. Mawalan ako ng trabaho. Paano naman yung nanay ko? Dapat siguro. Kasi kahit apam yun, hindi rin ako nag-atat-atat, no? Kasi kung halimbawa, nagstay ako sa Pinas, tapos biglang Change. iba yung isip niya, na hindi na pala siya, So, nawalan ka hindi na ng pala niya trabaho. ako masawain. Hindi, nawalan ako ng trabaho. Tapos from Bahrain, dito ka na dito. Oh, from Bahrain. Kasi doon ako nakakuha ng visa sa US, embassy sa Bahrain. Tapos dito na kay kinasal. Oo. Kasi kailangan pag nagbiyahe ako, no, within 90 days, kailangan kami kasal. So, Katoliko ka, tapos si Jack. Katoliko ako, pero siya, wala siyang siguradong kuan, religion. Religion, pero saan kayo kinasal? Sa Methodist. Kasi nga, sa Bahrain pa lang kami, sabi ng kasama niyang preacher sa Methodist, siya ang magkasal. Ayaw mo pa noon, libre. O, di ba? Dito naman sa Bahrain, ay sa US, pwede ka magpakasal. Kaysa sa garden nga lang kami noon, gusto ko magpakasal. Sabi ko, nahiyo naman ako, marami pala dito kapitbahay. Sabi ko, doon na lang sa church. Uy, kaya doon. Tapos hindi pa kayo nakasal sa Catholic Church. Hindi pa kayo nakasal. Ilang months or years ka pagdating mo dito tapos nabuntis ka kay Jack? Years? Months lang. Months no? lang. The next month. Next month? I'm 37, you know. So, yan. So that's all for our vlog today. So hindi na kami nakapag-vlog kagabi kasi napagod na. So I'm on my way to work. I still have 2 days left. Today and tomorrow is my last day. So ihatid nila ako ngayon kasi ayusin ni Jan yung itong sasakyan. So yeah, thank you all for watching and God bless and stay safe. Stay safe. Bye. Bye.